Nagwala siya at ibinunyag ang lahat. Pati si Putin, inamin na rin. Tapos na para sa Russia. Malaki ang nangyayari ngayon sa bansa dahil ayon sa malulupit na estadistika, hindi makakabawi ang Russia sa susunod na 100 taon. Bagsak ang ekonomiya ng Russia. Nakakaawa ang antas ng pagpapanggap na ipinapakita nila. At ang mas masaklap pa, kahit matapos pa ang digmaan sa Ukraine, hindi pa rin ito sapat para mailigtas ang Russia mula sa pagkalugmok sa pananalapi na pinasok ng kanilang lider ang bansa. Kakabunyag lang ni Vladimir Putin na matagal nang itinatago ng Kremlin. Ginawa niya ito sa pinaka-Putin na paraan. Itinuro ang problema pero nagkunwaring wala siyang kinalaman. Ipinapakita ng mga estadistika na ang paglago ng ekonomiya ay, sa kasamaang palad, bumababa na sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Bumaba ng 1.8% ang GDP mula Enero hanggang Pebrero ayon kay Putin sa pagpupulong ukol sa ekonomiya, sabi ng Interfax. Dagdag pa ng Pangulo ng Russia, ang pagmamanupaktura at pangkalahatang produksyong industrial, pati na rin ang isang sektor na napakahalaga sa buong sistema gaya ng konstruksyon ay nakaranas ng pagkalugi. Inamin na ni Putin ang epekto sa bansa niya nang bigmaang siya ang nagsimula. Gayunpaman, inamin lang niya ang unang 2 buwan ng 2026. Kakaibang tahimik si Putin tungkol sa katotohanan ng ang GDP ng Russia ay tumaslaw ng 1% noong 2025 matapos ang 2 taong paglago na lumampas sa 4% at halos 5% noong 2024. Kahit paunti-unti, hakbang pa rin yun. Kahit si Putin ay umaamin kahit hindi direktang nagsasabi. Ang pagliit ng GDP ay bunga ng ekonomiyang pangdigmaan ni Putin. Ipapaliwanag namin ang epekto ng desisyong ito sa Russia sa ilang minuto. Una, ang pangunahing datos. Ang 1.8% na pagbaba na binanggit ni Putin para sa Enero at Pebrero ay ibig sabihin mas mababa ng 1.8% ang GDP ng Russia kumpara sa parehong buwan ng 2025. Tandaan ang sinabi namin tungkol sa mabagal na GDP growth nung taon na yon. Makikita mong mas malala ang epekto nito sa Russia kaysa sa inaakala. Patuloy na bumababa ang GDP ng Russia at malabong gumanda pa. Iniulat ng Ukraine na nag-forecast ang Bangko Sentral ng Russia ng 1.6% GDP growth sa unang quarter. Uy, progreso ba yan? Siguro hindi. Sabi ng Russian Academy of Sciences, sa unang quarter ng 2026, bababa ng 1.5% kumpara sa nakaraang taon. May nagmamanipula ng datos. Bakit interesado ang Bangko Sentral ng Russia na paligayin si Putin at sabihing may paparating na paglago? Bahala na kayo sa tanong na yan. Tungkol kay Putin, naglabas ba siya ng master plan para ayusin ang pagbagsak ng GDP ng Russia? Hindi. Hindi inamin ng presidente ng Russia na posibleng ganito ang ekonomiya dahil siyang nagpasimula ng pananakop sa Ukraine na mahigit 4 na taon nang nagpapatuloy. Inasahan kong makarinig ng detalyadong ulat na yon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at kung bakit ang takbo ng mga macroeconomic indicator ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Dagdag pa rito, mas mababa ito hindi lang sa inaasahan ng mga eksperto at analyst, kundi pati sa forecast ng gobyerno at Bangko Sentral ng Russia, ayon kay Putin. Maaaring magtaka na lang tayo kung anong sasabihin ng mga ulat na ito. Kailangan ng tapang ng isang ekonomistang Ruso o isang Swiftie na hindi mapigilang sabihing, ikaw ang problema, Putin, ikaw yon. Maaaring nagpapanggap si Putin na wala siyang kinalaman sa sitwasyon ng Russia. Pero napagdesisyunan din niya ngayon ang tamang panahon para magkunwaring may magagandang bagay tungkol sa ekonomiya ng Russia. Lantad na lantad ang pagpapalusot sa pulong nang sabihin ni Putin na itinuro ng mga eksperto ang kalendaryo bilang isa sa dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia noong unang 2 buwan ng 2025. Ngayong Enero, may 2 mas kaunting araw ng trabaho kaysa noong nakaraang taon. Sa Pebrero, may 1 mas kaunting araw ng trabaho, ayon kay Putin. Di naman siya mali, pero seryoso. Putin. Ang pagkawala ng 3 araw ng trabaho ay nadudulot ng 1.8% pagbaba sa GDP. Kung ganoon, bakit umuunlad ang ibang bansa? Halimbawa, ang UK ay nagtala ng 0.1% na GDP growth noong Enero at 0.5% noong Pebrero. Kahit hindi maganda ang ekonomiya nito. Hindi man magandang mga bilang, pero kung isasaalang-alang na ang Japan, US at ang grupo ng 7 bansa ay nagtala rin ng paglago sa pagitan ng 0.1 hanggang 0.3% tugma ito sa nakikita natin sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit lumiit ng 1.8% ang ekonomiya ng Rusya. Tinatangka ba ni Putin na ipahiwatig ng ibang bansa ay parang mahika na nagkaroon ng 3 dagdag na araw ng trabaho na hindi naranasan ng Rusya? Mahinang palusot ang pagsisi sa kalendaryo at hindi sapat ipaliwanag ang mga numerong lumalabas sa Rusya ngayon. Binanggit din ni Putin ang mababang unemployment sa Rusya bilang positibo.
Sa ngayon, 2.1% ang unemployment na nakapakita ng pagbabago at flexibility ng labor market. Umunlad ang platform-based na trabaho, sabi ni Putin sa pagpupulong. Ang 2.1% na unemployment rate ay tiyak na kahanga-hanga kahit sa unang tingin. Pero may ilang problema sa mga numero ni Putin na nagpapakita na kahit ang mababang bilang ngayon ay hindi pala talaga ganoon kapositibo gaya ng sinasabi ni Putin. Una, hindi natin alam kung tama ang bilang na yon. Noong Enero 10, iniulat ng Eurasia Review ang sinabi ng ekonomistang si Valentin Katasanov ng 2.1% o 2.2% na bilang ay hindi sumasalamin sa buong lawak ng kawalan ng trabaho sa Russia. Hindi kasama sa porsyento ang mga hindi nagparehistro bilang walang trabaho sa mga awtoridad. Hindi rin ito binibilang ang mga taong dapat may trabaho pero walang full-time na trabaho dahil nababawasan ng araw ng pasok o pinatitigil sila ng kumpanya dahil kulang ang gawain para sa kanila. Ayon kay Katasanov, maaring doble ang unemployment rate sa Russia kapag isinama ang mga isyung ito. Hindi totoo ang magandang imaheng ipinapakita ni Putin tungkol doon. Ano pa bang bago kay leader ng Russia? Sabihin na lang nating tanggapin ang 2.1% unemployment rate na binanggit ni Putin. Isa na namang halimbawa ito ng paglalaglag ni Putin sa sarili niya. Ang ipinagmamalaki niyang kabutihan sa ekonomiya ng Russia ay patunay ng krisis sa paggawa ng bansa. Tandaan, ayon sa Ukraine, mahigit 1.3 milyong kaswalti ang dinanas ng Russia mula nang simula ni Putin ang pananakop. Maraming tao yun. Karamihan ay mga lalaki na basta na lang nawala sa lakas paggawa ng Russia. Ayon sa American Foreign Policy Council, pumasok ang Russia sa digmaan ni Putin na may mabigat na problema sa demografiya at paggawa. Para sa Russia, ang pinaka-optimistikong senaryo para masolusyonan ang mga problemang ito ay ang magdala ng 550,000 migrante bawat taon para lang mapigilan ang paglit ng populasyon nito. At hindi pa kasama rito ang utang dulot ng digmaan. Lumilitaw na ang mga senyales ng kakulangan sa paggawa ngayong 2024. Ayon sa konseho, nung taon na yon, iniulat ng Superjob na 70, 3% ng mga kumpanya sa Russia ay kulang sa empleyado. Ayon sa Moscow Times, nung Abril 16, nagbabala si Elvira Nabiulina, gobernador ng Sentral na Bangko ng Russia, na napipilitang magtaas ng sahod ang mga negosyo dahil sa kakulangan ng empleyado sa job market. Ang mas mataas na sahod na ito ay nagpapataas ng gasto sa produksyon para sa mga negosyong ito, na nagdudulot naman ng biglaang pagtaas ng presyo para sa mga mamimili. Ang kakulangan ng manggagawa sa Russia ang pangunahing banta sa katatagan ng presyo sa bansa. Baka hindi rin maganda ang 2.1% unemployment rate gaya ng sinasabi ni Putin. Ipinapahiwatig nito na hindi pa rin nasosolusyonan ni Putin ang matagal ng kakulangan sa manggagawa. Kung tutuusin, lalo pa niyang pinalala ang problema sa pamamagitan ng pagsisimula ng digmaan na magdudulot ng pagkawala ng milyon-milyong potensyal na manggagawa sa Russia pag natapos ng lahat. Iyan ang maganda sa ekonomiya ng Russia. Pero mukhang walang positibong nangyayari kahit pilit pinapaganda ni Putin ang sitwasyon. Pero dito na nagiging seryoso ang usapan. Ang totoong problema ng Russia ay maraming sektor ng ekonomiya nito ang kasalukuyang bumabagsak. At wala masyadong magagawa si Putin tungkol dito. Bago tayo magpatuloy, paalala. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe para hindi ma-miss ang aming analysis. May seryosong problemang pang-ekonomiya sa Russia. Alam naming narinig mo na yan dati. Siguro dito rin sa channel na ito. Ngayon, nakikita natin ang epekto ng 4 na taon ng maling desisyon ni Putin na natulak sa Russia sa pinansyal na bangin na hindi na nito kayang akyatin. Magsisimula tayo sa negosyo. Ayon sa Ukraine Today mula sa Moscow Times, iniulat ng Enterprise Monitoring ng Russian Central Bank na bumabagal ang paglago ng negosyo sa Russia. Sa Business Climate Indicator, BCI, kung saan higit sa 0 ay paglago at mas mababa ay pagbagsak, ang BCI ng Russia ay bumaba mula 0.2 noong Enero sa minus 0.1 noong Pebrero. Sa pinakamaganda, maaaring ating tawagin itong stagnant at lalo lang itong dumalala mula doon. Naitala ng sentral na bangko ang malaking pagbagsak ng kita ng negosyo sa halos lahat ng industriya sa Russia para sa unang quarter ng 2026 at patuloy pa itong lumalala bawat buwan ngayong taon. Mas maraming estadistika, The New Voice of Ukraine, na nagpapakita ng laki ng problema sa industriya ng Russia. Ang konstruksyon na mahalaga sa ekonomiya ng Russia ay bumaba ng 16% ang produksyon nitong Enero kumpara sa kaparehong buwan nung nakaraang taon. Noong Pebrero, bumaba pa ng 14% marahil dahil sa 5.3% na pagbaba ng fixed capital investment noong ika-4 na quarter ng 2025. Bumaba ng 2.7% ang pagmamanupaktura sa Russia
kumpara sa nakaraang taon sa unang 2 buwan ng 2026. Bumagsak ang cargo turnover ng komersyal na transportasyon sa Russia noong Pebrero sa 400 at 30.3 bilyong toneladang kilometro, pinakamababa mula 2020 noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Hindi rin umahangat ang retail trade sa Russia at bumabagal na ang paglago ng sahod. Nasa 8% ito noong Pebrero kumpara sa 13.5% para sa buong 2025. Ipinapakita nitong nahihirapan ang mga negosyo sa Russia. Habang humaharap na sila sa matinding kakulangan sa manggagawa, ngayon ay nalulugi pa sila ng sobra-sobra. Ibig sabihin, hindi na nila kayang mag-alok ng mas mataas na sahod gaya ng dati. May mga desperadong hakbang na, gaya ng ilang pabrika sa Russia, na lumilipat sa 3 araw na trabaho kada linggo, ayon sa United 24 Media noong Marso 30. Kasama rito ang IZ Cartex, isang planta ng mining excavator na nagbawas ng oras ng trabaho ng 38% ng empleyado. Sa Leningrad, 8 ng kumpanya ang tuluyang huminto sa produksyon at 16 pa ang nagbawas ng schedule ayon sa ulat. Nakakaranas din ng ganitong problema ang sektor ng sasakyan sa Rusya. Ang Avtovaz at KAMAZ, na 2 pinakamalalaking tagagawa ng sasakyan sa Rusya, ay kinailangang itigil ang produksyon at paikliin ang oras ng trabaho ayon sa pagkakasunod. Bumaba na sa 4 na araw kada linggo ang trabaho sa KAMAZ, tulad ng ginawa noong taginit 2025 dahil sa pagbagsak ng benta ng mga sasakyang Ruso. Noong Nobyembre, inihayag ng tagagawa ng tangke ng Rusya na Uralvagonzavod ang malawakang tanggalan ng mga empleyado na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng manggagawa sa ilan sa kanilang mga unit ng 50%. Hindi ito ang mga uri ng hakbang na ginagawa ng mga kumpanyang maayos ang kalagayan. Ito ang mga hakbang na ginagawa ng mga negosyo kapag hindi na sila tumatanggap ng sapat na mga order na kailangan nila para manatiling may kakayahang magbayad habang papalapit sila sa hindi maiiwasang pagbagsak. Sa mas malawak na antas, ang mga problema sa negosyo ay nakaapekto sa federal na budget ng Rusya. Pinapapatawan ng Rusya ng matinding buwis ang mga kumpanya nito na hindi kabilang sa lanis at gas. Itinaas ang value-added tax, pati na rin ang excise tax at ilang iba pang mga buwis. Sa kabila ng lahat ng ito, nakalikom lang ang Rusya ng humigit kumulang 7% na dagdag na kita mula sa mga negosyo nito na hindi konektado sa enerhiya noong unang quarter ng 2026. Naganap ito kasabay ng 17% pagtaas sa gastusin ng federal na budget ng Rusya. Ang resulta? 4.58 trilyong rubel o 60 bilyong dolyar na kakulangan sa budget habang gumagastos ang Rusya ng daan-daang bilyong dolyar sa digmaan sa Ukraine. Langis at gas lang ang nabanggit natin. Pundasyon ng ekonomiya ng Rusya ang enerhiya. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, 30 hanggang 50% ng kita ng federal na budget ng Rusya ay mula sa buwis ng mga kumpanya ng langis at gas, habang 20% ng GDP nito ay mula sa industriya ng enerhiya. Ang konklusyon na maaari nating makuha mula sa mga porsyentong ito ay na isang malakas na sektor ng enerhiya ay karaniwang nangangahulugan ng magagandang kalagayang pang-ekonomiya sa loob ng Rusya. Kung bahina ang sektor ng enerhiya, problema ito. At mismong Rusya ang nag-uulat nito. Sa press release noong Abril, 8 iniulat ng Ministry of Finance ng Rusya na ang federal na kita sa unang quarter ng 2026 ay 8.2% mas mababa kaysa sa parehong panahon ng 2025. Ang 7.1% na pagtaas mula sa pagbubuwis ng mga negosyong hindi enerhiya ay hindi sapat para mapunan ang kakulangan sa pera mula sa langis at gas. Na ang kita mula rito ay 45.4% na mas mababa kumpara noong 2025. Dahil sa mababang presyo ng langis at pagkawala ng kita sa enerhiya, sinuspinde ng Rusya ang mga transaksyon ng ginto at dayuhang pera hanggang Hulyo 1. Hindi rin gaanong nakatulong sa Rusya ang Operation Epic Fury, gaya ng dapat sana. Nang umatake ang Estados Unidos sa Iran, binarikadahan ng rehimen ng Iran ang Strait of Hormuz. Mula nun, binarikadahan ng Estados Unidos ang mga daungan ng Iran at tinangkang ibalik ang trapiko sa mahalagang daan ng tubig. Ang problemang ito ay dahil 20% ng langis at liquefied natural gas ng mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz taon-taon. Nagresulta ang mga barikada sa tigil ng langis at gas, kaya't biglang tumaas ang presyo sa buong mundo. Umiikot sa $100 bawat bariles ang presyo ng langis sa malaking bahagi ng Operation Epic Fury at nasamantala ito ng Rusya. Kahit mas mura ang benta, mas malaki pa rin ang kita ng Rusya bawat bariles na dinadala ng shadow fleet nito dahil kakaunti ang langis mula Gulf region. Noong Abril, iniulat ng Reuters na dodoble sa dolyar, 9 bilyon ang kita ng Rusya mula buwis sa langis ngayong Abril dahil sa sitwasyon sa gitnang silangan. Magandang balita ito para sa Rusya, pero hindi rin magtatagal.
Kung magkayos ang US at Iran at magbukas ang Hormuz, bababa ang presyo ng langis. Babalik ang Rusya sa sitwasyon kung saan ang parusa at atake ng mga Ukrainyano sa kanilang pasilidad ng langis ang magpapababa sa kita nila sa langis at gas. Dahil sa dumaraming problemang pang-ekonomiya, panandaliang pag-angat lang ang maasahan ng Rusya mula sa mga sitwasyong di nila kontrolado. Pagkatapos maresolba ang mga sitwasyon, agad babalik ang Rusya sa problema. Sabi ng CMASF, isang Russian think tank, ang sitwasyon sa langis ngayon ay parang band-aid lang sa malalim na sugat. Bagamat tinaasan ng forecast ng export price ng Urals crude sa $81.6 kada bariles, sinasabi na mapapabilis lang nito ang paglago ng ekonomiya ng Rusya sa 2026 ng 0.5% at hanggang 1.3% lang ang kabuwang paglago. Optimistikong senaryo na ito para sa Rusya. Pero lahat ng palatandaan na yon ay nagpapakita na maaaring pumasok ang Rusya sa resesyon sa 2026. Si Putin ay nananawagan ng mga solusyon. Hindi yon gaanong makakatulong kung si Putin mismo ang ugat ng lahat ng ito. Mataas pa rin ang mga interest rate sa loob ng Rusya at sinasabi ng central bank na hindi nila ito bababaan ng malaki sa malapit na panahon. Bumaba ng 2.3% ang pamumuhunan sa negosyo ng Rusya noong 2025 at ayon sa Ministry of Economic Development, posibleng bumaba pa ito sa 2026. Bukod dito, ang tanging mga pamumuhunan sa mga kumpanya ng Rusya ay galing sa mga kumpanyang iyon mismo. Ngayon, ano sa tingin mong mangyayari kapag hindi kumikita ang mga negosyong iyon? Mas kaunti ang kanilang ininvest, na nangangahulugang hindi sila lumalago, na nagre-resulta sa mas marami pang pagsubok para sa ekonomiya ng Rusya. Walang darating na panabla para sa Rusya. Walang pagbilis na magdudulot ng pagbangon ng ekonomiya. Ang mga ginawa ni Putin ay nagdulot ang bundok ng mga problemang nagtulak sa Rusya sa tuloy-tuloy na pagbagsak. Ang tanging pag-asa ng Rusya na makatakas sa spiral na yon ay tapusin ang digmaan sa Ukraine, bagay na hinding-hinding gagawin ni Putin. Pero malamang kahit yon ay hindi na makapagliligtas sa Rusya sa puntong ito. Sa isang opinion piece para sa Moscow Times, sina Vasily Burov na direktor ng Estantolab Consulting Firm at Andrei Yakovlev na associate researcher sa Davis Center ng Harvard University ay nagbanggit na ang mga problemang pang-ekonomiya ng Rusya ay nagsimula pa bago pa man inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Matagal na pinili ng Rusya ang armas kaysa kapakanan ng mamamayan bago pa ang 2022. Ayon sa dalawa, ginugol ni Putin ang maraming taon sa pagkonsentra ng kapangyarihan at yaman ng bansa sa mga regional na elite, kaalyado ng Kremlin at malalaking negosyo. Ibig sabihin, kaunti na lang ang natira para sa maliliit na tao, kahit bago pa ang digmaan sa Ukraine at mas kaunti pa ngayon. Matagal nang kulang ang inilalaan ng Rusya sa serbisyong panlipunan at infrastruktura. May digmaan sa loob ng Rusya dahil sa sentralisasyon ng yaman na nagdudulot ng kahirapan sa mga rehiyon sa labas ng Moscow. Ayon kay Burov Yakovlev, sinadya ito para bigyan si Putin ng maraming recruit sa hukbo. Ang hindi pagkakapantay-pantay na lalong nalantad mula ng salakay ni Putin ang Ukraine ay matagal nang umiral at naipon sa loob ng maraming taon. Hindi ito mawawala kahit matapos ang digmaan. Ito ang sistema ni Putin. Ipuli ng yaman sa itaas, hayaang maghirap ang natitirang Rusya. Matagal nang nawala ang anumang tiwala na maaring meron ng mga negosyante sa estado ng Rusya. Mas lalong titibay ang kalagayan na ginawa ni Putin kapag natapos ang digmaan sa Ukraine. Hindi dapat asahan ng isang sakim at baliw na tao na abala lang sa sariling yaman habang pinapabayaan ng bansa na lutasin ang mga problemang siya rin ng may gawa. Wala nang natitirang pag-asa para sa Rusya, kundi ang tuloy-tuloy na pagbagsak patungo sa lalong lumalalang kalagayang pang-ekonomiya. Kahit matapos pa ang digmaan sa Ukraine, mananatili pa rin lahat ng mga problemang binigyang diin natin. Habang yumayaman sina Putin at mga kasamahan niya, wala silang rason ayusin ang lagay ng iba sa bansa. Kaya ano nga ba ang pinakapangunahing solusyon na ipinapahanap ni Putin sa mga ekonomista ng bansa? Hindi nila kailanman sasabihin sa kanya, pero ito ay ang alisin mismo si Putin. Hindi yon mangyayari, at ibig sabihin nito ay hindi makakakita ng senyales ng pagbangon ang Russia hanggat hindi namamatay si Putin. Maraming pagkataranta sa loob ng Kremlin tungkol dito, at marami rin pagkataranta tungkol sa kung gaano kalaki ang pagkabigo ng Russia sa mga labanan sa unahan sa Ukraine. Habang nakukulong si Putin sa delusional na pag-iisa, lumalabas sa estratehiya ng Ukraine ang kahinaan ng militar ng Russia. Kaya nagbababala ang ilan sa Kremlin. Panurin ang aming video para sa detalye. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para updated sa balita tungkol sa digmaan ni Putin at epekto nito sa Russia. Salamat sa panonood.